Tumuturo tong rookie ng Dubs na si Trayce Jackson-Davis para ibigay kay Wiggins ang bola. At ayan, magbibigay siya ng pick para kay Wiggins. Now, very subtle tong gagawin niya. Solido ang screen niya rito kay Hendricks at ngayon, magsisimula ng iwasan ni Hendricks tong screen. Pero anong ginawa niya? Sinabayan niya yung pag-iwas ni Hendricks. As if parang papasok din siya sa loob. Hindi ko alam kung legal pa ba tong ganito mga idol kasi para sa akin lang anytime pwedeng tawagan ng moving screen yan. Magkahawakan pa nga sila rito pero ayun nga, sumabay si Jackson-Davis kay Hendricks at na-extend ang pagharang niya. Easy siya tuloy to kay Wiggins. Kung gusto mo pa ng mga videos katulad nito, baka pwede kang mag-subscribe idol, palike na rin po ng ating video, nakakatulong to sa build up ng ating channel. Pero heto, solidong screen naman din. Malinis na pick with Chris Paul and kahit na in traffic nga rin to, may big man sa kanyang harapan, 7-footer pa to na si Yurtseven, ginagamit talaga niya yung kanyang 40-inch vertical para sa ganitong mga finish. So ito rin talaga ang value ng isang solidong screen and yan nga ang mapapansin mo kay Jackson-Davis. Kita mong nilalapat niya talaga ang kanyang katawan doon sa defender ng gwardiya niya. Ito panigurado hindi rin moving screen kasi nagpaiwan pa nga rin talaga siya dyan At ang layo na nga ngayon ni Paul doon kay Keyonte George, that's why money na naman po itong pull up ni Chris Paul. Again dito, inilalapat niya talaga kay Samanich yung katawan niya. Plus heto pa, bago siya mag-roll, may pasimpleng tulak pa siya bilang paiwan. Hindi naman din yan matatawagan kasi nga pasimple lang, hindi mo papansin talaga. Nakipasimpleng tulak din po itong si Samanich. Ayan tuloy, naka-atake pa si Wiggins sa loob. Dahil din syempre sa pagiging isang shooter ni Klay nagbebenepisyo si Jackson-Davis. And conversely, dahil din naman sa mga solidong screen nito ay nakakawala si Klay. Although dito, binigla ni Jackson-Davis yan kasi nag-slip siya. At mapapahelp ka na lang din kung ikaw yung big man itong Jazz kasi nga shooter tong si Klay. At noong second quarter, tinusta kayo ng mga tres niya. And kahit na bumabalik naman na din si Yurtseven dyan kay TJD, ang late na rin talaga para makasabay. Ginawa muli ito ng Warriors sa susunod na possession kagad pin down ni TJD kay Klay. At si Yurt nag-drop na rin para hindi maulit yung sa kanina. Ang respondo naman itong Dubs re-screen ni TJD pero good overall defense yan mula kay Juzang. 20 minutos lang pong naglaro itong si TJD this game mga idol kaya hindi rin po eye-popping ang mga stats niya. 8 points and 1 assist nga lang siya. Pero panigurado kontra sa Kings sa kanilang play-in tournament game, gagamitin to lalong pambantay kay Domantas Sabonis. Kailangan ng Warriors yung size niya para alalayan si Draymond sa depensa. O yung mga dives niya to the basket din, lalo syempre yung mga solido niyang screen. Nagiging malaking tulong yun para sa kanyang team. Sa mga hindi rin po nakakaalam this game, nagkaroon po ng 5 na screen assist itong si TJD. Yun ay yung mga baskets na kakampi niya na galing sa kanyang mga screen. And kahit na 20 minutes nga lang siyang naglaro, siya pa rin ang may pinakamaraming screen assist sa kanyang koponan. Hindi napapansin gaano mga idol pero epektibo yan para sa Warriors. Ano po ang masabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating very first merch mga idol. Ako ang nag-design nitong Kobe vintage shirt. $689 lang yan mga idol at ayan ang mga nilalaman pag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page. Pwede rin kayo mag-check out sa TikTok shop. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.